Ito ho yung nangyari, okay? Simulan na ho natin. Pasok, pasok, pasok. Higit sa 200 na mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pumirma para isulong at i-verify ang impeachment complaint. Ito po yung pang-apat laban kay Vice President Sara Duterte. Inihabol ang nasabing reklamo dahil ngayon po ang huling araw ng sesyon bago mag-adjourn ng Kongreso para sa midterm elections at sa 2 na ng Hunyo ang kanilang balik. Naku po, grabe hinabol talaga. Balita ko talagang hinabol kasi ang balita natin, may mga hearing pa ngayon, biglang i-cancel, biglang nag-text, sabi, punta kayo doon sa, sabi ni boss, ganun. Hindi, meron talagang puwersahang nangyari. Pag di kayo pumunta, wala kayong akap. Pag di kayo pumunta, wala kayong IX, ha? Punta kayo doon, mga alalay, ha? Mga alipin, yan daw nangyari. O, tuloy. Mabilis naman itong naipadala ng mga kongresista sa Senado kung saan inaasahan nilang maaksyonan agad. Kunin natin ang kabuang nangyari. Ito? Mga aktibidad sa mababang kapulungan ng Kongreso mula sa ating mata sa kamera. Live! Vic Sumintak. Vic! Pasok! Alex, ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isinulong mismo ng majority group sa pangunguna ni Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte at Presidential son Sandro Marcos. Nako? Aba? Bakit gayon? Akala ko ba ayaw? Hindi akala ko ba ayaw ng tatay mo na wala daw magandang maidudulot tong impeachment? Abay, bakit ikaw ang nanguna? Pero nagpapalusot yung iba mga congressman, hindi daw naman siya nauna. Pero siya ang una-unang pumirma. Tarantado rin itong si Wag na, baka mamaya sasabihin naman nila, ayoko nang minumura kami. O sige na, wag na tarantado. Namo, yun na lang. Kasi yun ang bagong term ngayon, hindi raw mura yun. Sabi ni Bishop Sabi ni Bishop Abante, hindi daw mura yun. Paano ba naging Bishop yung namo na yan? Hindi kasi nagpapalusot to. Meron ako napanood. Si Chua, kilala niyo si Chua. Napanood ko sa TV5. Sabi niya, hindi naman siya ang nanguna. Ang dami niyang palusot Maganon-ganon pa siya. Kesyo, matagal na itong pinag-uusapan. Namo. Hindi mura yan. Sabi ni Abante Namo, Chua. Magpapalusot ka pa. Unang-una nga siya nun sa sulat Nakita ng mga media yun na unang sa sulat at pumirma. Tas sasabi mo hindi una. Namo. Ang nagsulong nito kasama si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Na ito ang pinirmahan ng 215 mga kongresista na bumuo ng Article of Impeachment na agad namang ipinadala ngayong hapon sa Senado. There's a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object. The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Matapos mabinbin ng mahigit 1 buwan sa Office of the Secretary General, ang tatlong... Pinaspas nila, mantakin mo, ang tagal nilang pinahinga to. Ang tagal nilang ipinahinga ito. Nagsimula ito December 2 to be exact. Ang alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, December 2 nagsimula ito December 2, meron na kagad impeachment. Ang haba ng pahinga, mantakin mo, the entire December, the entire January, even if, according to their rules, kailangan agad-agad na ipapasa ito at pagdidesisyonan. Hindi ginawa. In 2 months, bakit kanyo? Yan. Alam nyo, ito opinion ko, bakit kanyo? Kasi, alam nilang una, doon sa gagawin ng Iglesia ni Cristo. Medyo natakot sila noong una na, sandali, titingnan nga natin. Nung nakitang madami at nakita nila na nung kinokontra na nila, may mga may mga inutusan silang mga bayarang troll na nagpapakalat ng kasinungalingan sa INC. Ang dami niyan. Ang dami nga nag-report sa akin ng mga taga-ANC. Bakit yung mga vloggers lang na DDS na pinapapunta ang dami nag-fake news sa amin, sa iglesia, sa aming pinuno.
hindi man lang pinatawag. Kasi nga, tinrabaho muna nila kayo. Nung pagkarally ninyo, tinrabaho nila kayo, siniraan muna kayo, sinubukan mo ng i-testing hanggang sa nakasunod. Ipakukulong dapat ang social media. Dapat ipakukulong yan. Kasi ang nangyari, after the INC, lumabas naman yung budget. Tingnan nyo yung yung pagkasunod-sunod, yung fiasco sa budget lumabas. Okay? Tapos makikita mo, kailangan ng kailangan ng distraction, ika nga. Kailangan ng diversion, kailangan mawala ang tuon ng mamamayan doon. Okay? Paano mangyayari 'yon? Kung hindi ito itatapik ng mga vloggers. Ang problema, yung mga vloggers magaling. Kasi alam mo ito, walang biro ito. Pansinin ninyo. Ito lang, pansinin ninyo. Bakit ang mga loyalista ang tatangan ng mga vloggers nila? Hindi totoo, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Pero pag Duterte supporter, mga Duterte vloggers, o masasabi mong nandito ang lining, ang tatalino, di ba? Ang ginawa nila, they tried na magpalusot. Sinabi, you are a liar. Tapos eventually, aaminin ngayon ni Bersamin na hindi namin ito kasalanan. Ibig sabihin may kasalanan. And eventually, umamin si Kimbo hanggang sinubukang salbahin ng mga ibang mga congressman. Lahat yan napasinungalingan ng mga vloggers. Lahat yan na-expose ng mga Duterte vloggers o masasabi nating mga anti-Romualdez vloggers na patunayan na tinatarantado nyo taong bayan. And because of that, makikita nyo it's a trend. Even mga hindi Duterte supporter naniwala doon at nakita nila yung tarantaduhang ginawa. Hindi lang pati Makatae Black, pati yung mga Dilawan, mga Pinklawan, nakita yun. Kahit yung mga pretending na nasa gitna, nakita rin yun. So talagang wala. Wa-effect. Okay? Wa-effect. Bakit to? Dahil nga araw-araw pinapaliwanag ito ng mga vloggers. Para madali, ang ginawa nila, inimbitahan nila ngayon yung mga vloggers. Na alam mo ang intention ay ipakulong. Di ba Prepared. Lalong-lalo na, mamaya pag-uusapan natin yung sa ibang video, pag-uusapan natin yung pikon na si Bishop Abante. Wag na nga natin tawagin Bishop Abante yun. Pangit kasi pakinggan, nasisira yung mga ibang bishop. Dapat ang tawag na lang natin yan, Namo Bante. Namo Abante, yan. Since ikaw naman nagpauso niyang Namo, ibabansag na natin siya yan, Namo Abante. Di ba? So nung kitang-kita mo prepared sila na pati si Paduano prepared na talagang ipakukulong yung mga vloggers. Sandali mga kababayan, matalino ang mga vloggers. Matalino ang mga DDS vlogger na quote-unquote DDS vlogger. Alam mo kung bakit? Matalino, inunahan sa Supreme Court Prepared sila. As a matter of fact, nakatanggap ako ng tawag din. Kasi kasama po tayo dun sa 40 na pinapatawag. Nakatanggap din po ako doon. Ng tawag mula sa... Hindi ko nga alam Kasi nga busy-busyhan ako. Alam mo naman, pag ako, aware lang ako sa mga nangyayari. Pagka, alam mo yun, magbibideo na ako. Pero the rest of the day, may negosyo ako, may trabaho akong ibang ginagawa. So hindi ko alam until tinawagan ako, kasama ka daw. Ang problema papunta na ako ng Japan noon kasi naka-schedule na po ako, meron po akong negosyo dito na inaayos. So sabi ko, pasensya na, hindi ako makakasama kahit gusto kong sumama. Kasi alam ko pupunta sila sa Supreme Court the day before Sinasama nila ako kung gusto ko daw sumama, kasamang pipirma doon sa final nila. Sabi ko nga, pasensya na, hindi talaga ako kasi hindi ko na mabago, ang mahal-mahal ng ticket Hindi naman po tayo ganun kayaman. Middle class lang. Hindi totoo naman. So, ano ang punto ko dito? Kita ninyo, yun talaga ang plano. Kaya pala, sila magpapakulong itong mga vloggers ay dahil kinabukasan meron na silang plano na i-impeach si VP Sara Duterte.
Yun ang katotohanan. Meron na ho silang plano. At to lessen the noise, ika nga, to lessen the people na pumalag doon sa kanilang, kasi mantakin mo kung nakukulong yung 40, sabihin nyo ba, hindi ba imposible? Naku, walang imposible sa mga demonyong greedy na tao. Walang imposible dyan sa mga yan. Puro mga greedy ang mga animal na yan. Talagang wala imposible ang gagawin nila yan. At prepared na yan. Hindi ko kami ikukulong sa kamera. Ikukulong kami sa mga presinto. Yun ang ginawa nila kay Grijaldo. Kinulong sa presinto, di ba? So, ibig sabihin po nun, bawal ho mag-cellphone. Sa madaling salita, imagine niyo yung 40 na yun, hindi ho makakapag-vlog about the impeachment. Di ba? Di kahit pa paano, medyo hindi ganun mag-iingay kung papaanong tunay na nangyayari sa impeachment. Kaya yun ang kanilang lumabas na plano talaga. Ikulong ang mga vloggers para dito sa impeachment nito. Ngayon, ang tanong, bakit kanyo hinabol? Mamaya ako sasagutin yan. Unya. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inilarga ngayong huling araw ng sesyon ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Permado ito ng mahigit sa 1/3 na miyembro ng Kamara na siyang itinatadhana. Ayan sabi ni Namong Chua Hindi naman si ang nagpasimuno niyan, hindi naman si Sandro Marcos. Kitang-kita naman ninyo. Buhok pa lang parang Paradise! Iba yung tono mo. Wala ka sa tono, Brad. Ng batas para otomatikong mayakyat sa Senado ang Article of Impeachment kahit hindi dumaan sa hearing ng Committee on Justice. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na 215 na mga kongresista ang pumirma at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings... Alam mo, sir, ako may suggestion lang. Bagay ka maging pare. Hindi. Yung boses niya kasi parang pang pare yung datingan. Walang masama doon hindi ko sinasabing pangit ang boses niya. Parang pari lang. That of House members who verified and swore before me this pero hindi ugaling pare. Gago! Tuloy. Complaint is 215 House members. Sa huling sesyon ngayong hapon, bago ang break para sa midterm elections, nagpatawag ng COCO sa majority group si House Speaker Martin Romualdez. Isa sa sinasabing agenda na tinalakay ang impeachment complaints laban kay BP Sara. Sa pagbubukas ng huling sesyon ngayong hapon ng Kamara, opisyal na inanunsyo na higit pa sa 200 na mambabatas ang nanumpa at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Noong nakaraang Disyembre, magkakasunod na isinampa ang impeachment complaints laban kay BP Sara. Una noong December 2, sumunod noong December 4, at ang ikatlo noong December 20. Tama po ako, December 2 nga, December 2. Patay ang reklamo laban kay BP Sara sa sinasabing impeachable offenses na itinatakda ng konstitusyon. Kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery at high crimes. Inirekomenda naman na ilagak ang tatlong... Parang AM no? Announcer siguro ito si Kuya. Hindi kasi pagka pumikit-pikit ka, pakinggan mo yung boses niya. Para ka nasa AM, di ba? Nakakatuwa. Hindi kasi naalala ko noon nung bata kami, pag hinahatid kami ng tatay ko sa eskwelahan nakikinig ng AM yun. Ganyan ang mga tono noon Impeachment complaint sa archive ng Kamara. Sa sesyon, inihalal rin ang 11 kongresista na aakto bilang prosecutor sa impeachment court. Alam mo, nung binasa ko yung aaktong prosecutor, alam mo, na-excite ako. Na-excite ako na sila ang kasi ibig sabihin nun, sila yung Senate, sila ang aaktong judge. Okay?
Tapos, merong yung prosecutor, yung ang aakto nun, yung mga kamera, yung mga babanggitin. Nung napakinggan ko kung sino yung mga yun, sabi ko, na-excite ako bigla. Kasi magmumukhang tanga ho yun. Maniwala ko sa akin, magmumukhang tanga yung mga yun. Hindi pwede yung ginagawa kasi nila dyan, yung style ng ginagawa nila sa kamera na nambubuli sila. Hindi ho, eto, parang court proceeding na ho ang gagawin dito. Pagka binigyan mo ng mga abogadong de Campanilla itong si VP Sara Duterte, hindi yung katulad ni Libayan, ha? Pagka katulad na Libayan ng abogado mo, pakapagtawanan ka lang yan. Pero alam mo, yung mga yung magpo-prosecute kay VP Sara Duterte, pakinggan ninyo kung sino-sino. Nado. Alex, ngayon ay wala pala dito mamaya doon sa isang balita. Naghahanda na itong 11 congressman prosecutors yan. At nakatakda silang magpulong sa mga susunod na araw kahit na nakabreak na ang sesyon ng Kongreso. Maniwala ka magpupulong yan. Wala, hindi magpupulong yan. Mangangampanya yan. Simula na ng kampanyahan Ang dami nilang akap at ayik para paghandaan ang impeachment trial sa Senado. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, kung yung mga majority na mga congressman ang nag-verify at ang nagsulong nitong pang-apat na impeachment complaint, nakita mo ba na may sapat ba itong ebidensya? Di ba kung dadaan ito sa tamang proseso, meron ba itong forma, meron ba itong sustansya? At siguro pangalawang tanong, anong gagamitin nilang basehan sa kanilang mga akusasyon laban kay VP Sara? Pareho nung tatlo, Alex, kasi sabi nung isa sa tatayong prosecutor, si Congressman Chua, ay mayroong... Grabe si Chua, tatayong prosecutor. Shit. Hindi naman siya pero pambihira ho, wala ho sa hulog yun Ang level ng utak nun parang si Libayan Wala ho, sus. Kaya nga ako, alam nyo yun, kung kayo, marami ho sa atin medyo na-frustrate. Hindi naman na-frustrate, para nalungkot kasi na-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, ako na-excite. Na-excite ako hindi dahil sa gusto ko ma-impeach, pero sigurado kong magmumukhang tanga yung mga prosecutor na yan. Kasi basihan nila? Maniwala ho kayo sa akin, durug yan. Pagkadating sa mga dekampanilyang mga abogado ni VP Sara Duterte, maniwala ho kayo sa akin, magmumukhang tanga ito mga to. Sapat na forma at saka sustansya ang naturang impeachment complaint. At ang gagamiting mga ebidensya ay katulad din ng mga ebidensya na kinalap ng naunang tatlong impeachment na nakabatay ito sa mga isinagawang pagdinig ng Quad Committee at saka ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sana nga pinupo niyo pati si Franz Castro. Para na kayong circus, para pa kayong magiging niyan. Alam mo yun sa mga peryaan, yung mga nagtataya-taya doon, yung may daga na tatawid papunta doon sa taya mo, yung baka maging bukang gano'n na yun. Hindi lang circus, peryan. Kung saan pinaharap at doon inimbestigahan si Vice President Sara Duterte, Alex. Okay, Vic, lumalabas ngayon sa social media yung mga pumirma sa naturang verified complaint ng laban kay Vice President Sara Duterte. Parang nakita ko yata ang unang pumirma doon ay ang presidential son. Walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Ibig sabihin ba niyan, Vic, I don't know, kung nakausap niyo na siya, ibig ba sabihin niya na hindi siya nakinig sa kanyang tatay? Yan ang mga yan ang mga tanong diyan Hindi kaya siya nakinig?
naging hindi makatotohanan si BBM sa kanya sinasabi na ayoko ng impeachment, ginagago lang pala tayo. Ano kaya sa tingin ninyo? Kayo nga bigay ng opinion kasi mamaya may ipapakita ko sa inyong opinion na tunay nangyari between Malacanang and the House of Representatives na si Martin Romualdez. Mamaya ikikwento ko sa inyo, ha? Mukhang ang sabi dito, dahil siya ang unang-unang pumirma, sila ni Congressman Dong Gonzales yung nag-initiate ng ika-4 na impeachment. Kumbaga sila yung bumuo ng ika-4 na impeachment. At ang katulong nila na nagpaikot dito para pirmahan ay si Iloilo Congresswoman Janet Garin. Kaya kung titignan mo yung ipinadala kong listahan dyan ng 215 na mga kongresista na pumirma doon sa article of impeachment o impeachment complaint. Una si Sandro Marcos, pangalawa si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, at ang number 215 ay si House Speaker Martin Romualdez. Nako po. Dahil nga bukod doon sa pirma, nasang numero 1 pumirma, makikita rin sa mga video na pinalabas ng House of Representatives, siya yung masigabong pumapalakpak sa tinig ng kanyang pinsan na si House Speaker Romualdez. Kaya nga tapos magpapalusot to si Chua sa isang channel sa News 5 in interview, hindi daw. Tapos yun ang gagawitin mong prosecutor. Ano yan? Dito, kita mo talagang maligalig na pumapalakpak si Sandro, di ba? Na tapos magpapalusot pa. Tama, Alex. Dahil ang sabi ng office ni Secretary General Reginald Velasco, hindi ito ura-urada na inihabol lang ngayon. Dahil kung matatandaan mo, Alex, mula pa noong January 13 nung mag-resume ang sesyon pagkatapos ng holiday break, ay binabanggit na ni Secretary General Velasco na mayroong ika-4 na impeachment complaint. Nang magsusulong dito ay grupo ng majority na yon ang kanyang hinintay na hanggang sa huling araw na ito ay dito nila isinumite yung ika-4 na impeachment complaint na taglay niya yung more than 1/3 na walang endorsement para ito ay mai-shortcut at maipadala sa Senado, Alex. Okay, siguro panghuli, Vic, dahil last 2 minutes nila itong ginawa para maisumite. Tingnan nyo notice this plano na pala nila talaga. Yan ang sinasabi. Hindi ho ito biglaan. Ibig sabihin, talaga hong pinlano ho na nila ito. Kaya magkakano yan From the time na pumasok yung unang impeachment complaint, hanggang doon sa INC event, hanggang doon sa budget na bumulaga sa kanila yung budget, tapos yung sa pagdinig sa mga o yung tangkang pagpapakulong sa mga vloggers, planado na lahat yan Pinlano ho na nila hindi ho ito, sabi nga 'di ba ni nung Velasco yung taga diyan, Secretary General diyan, sinasabi niya hindi ho ito biglaan. Hindi ho ito sabihin, maaring biglaan doon sa ibang mga membro, yung ibang congressman, pero doon sa leadership, planado na ito. Ganito, antay tayo hanggang makulong natin yung mga vloggers. Tsaka tayo bibira. Wala na silang choice kasi hindi sumipot yung mga vloggers. So, they do not have a choice but to push through with the plan. Why? Let me tell you why later. At ma-endorso ito sa Senado dahil wala pa tayong naririnig sa Senado kung ito ba'y uusad. Dahil nga mukhang wala sa agenda ito ng ating mga senador. Hindi ho umusad para ho sa inyong kaalaman. Nag-adjourn ho sila at magbabalik sila sa June nang hindi ho umusad. Pero bakit? Yan ang importanteng malaman natin. Bakit hinabol ito? Unya-unya. Paano yan? Anong feeling ng mga mambabatas dyan sa mababang pulong ng Kongreso kung kanilang pinabilis ito, pero mag-aantay pa pala sila ng finals, di ba? Gusto sana nila matapos ito, pero mag-aantay pa sila na magiging next game pa. Di ba? Wala ba silang reaction dyan, Vic? Ang pahayag ng majority kanina doon sa kanilang caucus ay gagawin ng Kamara yung kanilang constitutional duty na aktuhan itong impeachment complaint laban kay VP Sara
at bahala na ang Senado pagka ito ay naiforward na sa kanila. Nangangahulugan na ang bola ay nasa kamay na ng Senado kung ito ay kanilang actionan. May mga legal question dahil nakabreak ang sesyon ng Kongreso kung legal ba na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang sabi ng ilang mga legal expert, legal dahil continuing body ang Senado at ang impeachment ay hindi isang uri ng legislative work ng mambabatas, kundi ang Senado ay magkukonvene hindi bilang mga mambabatas, kundi magkukonvene bilang isang impeachment court na aaktong senator judge yung mga senador natin, Alex. Okay, siguro habol ko na lang, no, sa out of 306 na mga miyembro ng Kamara, parang 91 of them ang hindi pumirma, no? Meron ka ba napansin na masasabi mong kaalyado ni VP Sara or mga Duterte, merong biglang nagbago ang kanyang stand at pumirma siya pabor dito sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Mukhang tanging si Congressman Paulo Duterte na kapatid ng Vice Presidente ang nagbigay lamang ng reaksyon. Dahil kung titignan mo yung komposisyon ng Kamara, yun nga ang pinagmamalaki ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez na hawak nila yung tinatawag na supermajority. Na ang lumalabas lang dito na pinaka-oposisyon ay grupo ng Makabayan Bloc. Pinaghihinalaan din na itong tumatayong minority ngayon sa pangunguna ni Congressman Marcelino Libanan ay hindi naman talaga oposisyon, kundi ito'y kaalyado rin ng majority. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan sa Kamara. Ayan. O ito, paliwanag na natin kung bakit binigla. Di ba? Binigla ho nila. Kasi tandaan ninyo, hindi ho, yung blank na nabuking ni Ungab at saka ni Pangulong Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez, hindi ho nila alam yun. Hindi nila alam na mabubuking sila. So, ang plano without that budget is after the election, tsaka pa nila ipapasa daw yan. Yung impeachment na yan. Okay? After the election. Kasi natatakot sila sa, kasi ano yan sa ang mga congressman yan, sa mga distrito. Tandaan ninyo. Ako alam ko po yan. Kasi marami ho tayong kilala dyan. Diyan sa mga distrito, dinadalaw nila ang mga lokal. Lokal, ibig sabihin yung INC na local na church. Dinadalaw po nila yan. Humihingi ho sila ng boto, ibig sabihin, pero hindi naman huli na literal na sinasabi yon. Kasi ang INC naman daw, hindi rin nagbibitaw sa iyo na, sige, susuportahan ka namin. Hindi. Pero lahat daw ng mga tumatakbo diyan, especially yung congressman, hinihingi nila doon sa lokal nila yung suporta. Kasi alam naman natin black voting yan. Pag sinabi ng iglesia, ito, lahat yan boboto. Ang laki ho nun. Medyo pag nangyari yun, mananalo. Kahit pa paano yung congressman, di ba? Ang siste, nung nag-rallying INC, sabi nila, tapusin na lang na muna natin itong Congress. Pag-adjourn na natin after the election, okay, pag may bago na, doon na lang natin ipasa. Leadership ang nagsabi nito, di umano, narinig ko ito sa isang congressman din. Doon na lang. Okay? Kaya lang, biglang pumasok yung budget. Nagigets ninyo? Yung issue sa budget, biglang pumasok at pumutok. Sa sobrang putok, hindi lang ho ito pumutok sa isang kulay, pumutok ho ito sa entire country. Marami ho ang nagalit, hindi lamang po mga Duterte supporter, kahit ibang grupo nagalit na. Na kasi nabuking. Ang dami ho, mapamidya, mapadilaw, pinklawan, mga komunista, lahat to umimik na. Uncontrollable na ba ika nga? Ibig sabihin, grabe ang trending nitong fiasco sa budget. Tapos, biglang lumabas ito. Ayan. Itong SC Orders, House Senate Executive Secretary, House Senate and Executive Secretary to comment on the petition. So, ibig sabihin, yung House, yung Senate,
at yung executive secretary pinapakomento na ng Supreme Court doon sa naging petition na ginawa about doon sa GAA, yung final ho nila Rodriguez at saka nila Ungab. Nagigets ninyo, biglang lumabas ito. So they know magiging trending ito. It will continue at makakasira ito sa kanilang pagtakbo. Mantakin mo, this is the most corrupt budget in the entire history of the Philippines. Most corrupt. Masisira sila dito. Alam nila yan. So they need a bigger, more issue na talagang malaking-malaki to destroy o to divert mula dito sa budget scandal na ito. Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Diba? Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Walang iba kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte. That's why hinabol po nila ito. Yun ho ang siste dyan. Kaya ho nila ito hinabol the last day. Ngayon, tingnan ninyo, di ba? Yung mga media, lahat ng focus ng media, wala na sa budget scandal. Na andi dito na sa impeachment ni VP Sara Duterte. Now, are you saying hindi sila natatakot sa mga followers ni VP Sara Duterte? No. Kaya lang, mas susuplak sa kanila yung budget. Yung issue sa budget. Kasi nga, pinasok na ho ng Supreme Court ito. Di ba? Malaking issue ito. Kaya kailangan ho nilang ma-divert ng mabilisan. At ito na yung impeachment. Yan ho ang isa sa dahilan kung bakit nila hinabol ho ito. At ano po ang nangyari? Ang balita natin, actually nabalitaan ko din ito sa isang tao. Tapos nung napakinggan ko si Atty. Trixie, na-confirm. As in P. Dan Fernandez, nakakahawa ka talaga. Na-confirm po na ito pala ang talaga nangyari. Napag-alaman ko kasi through, basta di ko na sasabihin kung sino, na nagkaroon ng konting alitan between Marcos and Romualdez tungkol dito sa impeachment. Ayaw talaga ni Marcos na ma-impeach si VP Sara Duterte kasi takot ho siya sa magiging backlash nito. Ibig sabihin yung epekto. Alam naman nila yun. Kasi tandaan ninyo, nanligaw sila kay VP Sara Duterte noon. Alam nila yung impact ng mga Duterte kaya sila nanalo. Hindi ho nila hindi ho nila maitatanggi yun kasi po, alam nila si Senator Amy, inamin na niya eh. Inamin niya na talagang niligawan niya si VP Sara Duterte para manalo ang kanyang kapatid. So they know, Visayas and Mindanao, it's the Duterte. Sarado na yan. Dito sa NCR, hati. Pero the entire Mindanao and Visayas, Duterte yan. Takot sila ho. Takot ho si Marcos na galawin ang mga etong si Duterte, si VP Sara Duterte. Pero, iba ho kasi ang plano nung kanyang sakim na pinsan. Oh! Kailangan matanggal at ma-impeach si VP Sara Duterte kasi pag na-impeach po siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028 at sa tingin niya may pag-asa siyang maging presidente. That's the reality. Akala niya may pag-asa siya pag hindi na wala na si VP Sara Duterte. Hindi niya alam, ang dami pang pwede tumakbong presidente dyan na mas sikat kesa sa kanya o mas pwedeng iboto kaysa sa kanya. Kasi sa kanya, diring-diri ang taong bayan. Mantakin mo, ang dami na niyang vlogger, wala pa rin nangyayari sa kanya. Di ba? Mukha kasi yung Namo. Yun ang katotohanan eh. O, di ba? So, siya naman talagang atat na atat at syempre, dahil nga po na may kaguluhan at may skandal sa budget, kailangan niyang ma-divert yung usapan. Kaya niya hinabol etong issue ng impeachment. Tandaan natin ayaw ni Marcos, hindi because concern siya kay VP Sara Duterte. Ayaw daw ni Marcos dahil sa natatakot sa backlash na mangyayari. Narinig ko yan.
Kaya nga ako, napaisip ako, bakit yung anak niya ganon ang nangyari? Bakit pumirma kung ayaw pala? Okay? Kasi nga daw, ang balita, hindi daw mapigilan ni Marcos itong pinsan niya. And because of that, they just go with the flow. Wala na siya magawa eh. Kasi yung pinsan niya talaga bida-bida. Parang si Jollibee, kita mo na itsura, di ba? Totoo, bida-bida ho talaga. Talagang hindi ho magpapapigil. Parang presidente dating.